Ginamit niya ang ipon niya sa loob ng 15 taon para makabili ng bahay. Akala niya, sa wakas ay magkakaroon na siya ng isang perpektong tahanan. Pero nang lumipat na siya, dun niya lang natuklasan, na mas nakakatakot pala ang realidad kaysa sa inaakala niya. Magkakaiba ang ugali ng mga residente sa lugar. May mga nagpapakalat ng tae ng aso. May isla ng relasyon ng mga gwardya at mga residente. Mas lalo namang mahilig sa tsismisan ang mga kapitbahay. Akala ko'y mag-ara ang mga poster na ipinaskil. Pero pantakip lang pala ito sa mga sirang pader. Si Kong Miley ay isang may bahay, matipid, at mahilig magbasa ng mga nobelang detective. Bago lumipat, kinukunan niya ng litrato ang bawat kasangkapan, para may laban kung sakaling masira ng mga nag-aayos ng paglipat. Napakaalaga ng asawa niya sa kanya, pero ang pamilya naman ng asawa niya ang laging dahilan ng sakit ng ulo niya. Alam naman nilang kakatapos lang niyang lumipat at ang dami niyang ginagawa. Pumunta pa sila para makikain. Hindi lang sila tumulong. Nagchichismis pa sila sa sala. Mababa ang presyo ng bahay dahil sa bilis ng pagbebenta. Lalo pang nagpahayag ang hipag niya mismo sa harapan niya. Baka naman haunted house itong bahay. Galit na galit si Kong Miley. At dinurog niya ang buong alimango. Pagkatapos maghanda ng masarap na hapunan, sinimulan siyang sisihin ng kanyang mga biyenan na inaabuso niya ang kanyang asawa. Sabi nila, sinisira niya ang magandang pangangatawan nito. Nang mawalan ng kontrol si Kong Miley ay dali-dali siyang pumasok sa kusina. Kinuha niya ang fire extinguisher at itinutok sa mga kamag-anak ng asawa. Siyempre, pantasya lang niya iyon lahat. Pagkatapos kumain, pumunta siya sa supermarket para bumili ng prutas. At nagkataon namang nakasalamuhan niya ang mga armadong magnanakaw. Pinalaya ng lalaki ang mga kalalakihan, ngunit iniwan niya ang lahat ng kababaihan. At nagbanta na dapat may isang babaeng magsumbong. Agad na nahulaan ni Kong Miley na isang away sa pag-ibig iyon. Kung may problema sa relasyon, nangangahulugan ba yun ng panloloko? Oo, dito dumating ang asawa. Siya ang manager ng tindahan na ito. At siya rin ang dahilan ng lahat ng ito. Dahil sa pakikipagkita niya sa ibang babae, napabayan niya ang anak, kaya nasaktan ang bata. Sinundan siya ng alin ng matagal. At sa wakas, hinarang siya sa supermarket at doon nag-away. Ayaw na ayaw umamin ng lalaki na may kabit siya. Muntik nang mabaril ng ale. Sa kritikal na sandali, ang dating pulis na si Akiyo ay hamarang gamit ang isang tinapay o buto ng baka, kaya nakaligtas ang lalaki sa pagkakabaril. Nakita ni Da sa karamihan ng isang babaeng nakapormang elegante, at agad niyang sinabing siya ang babaeng iyon. Nang magkagayo'y tumayo si Kong Miley, at nagsabing matutulungan niya itong hanapin ng lalaking may ibang babae, dahil mahilig siya kay Sherlock Holmes. Magaling siyang mag-obserba at mag-isip, dahil sinabi ni Da na nakita niya ang kanyang asawa at ang babae na naglalakad sa daanan ng mga empleyado. Kung ganoon, malamang isa siya sa mga empleyado. Agad na pinatayo ni Da ang 4 na babaeng empleyado. Hindi mapakali ang pag-ikot ng hawak niyang baril sa mga ito. Biglang sumingit ang asawa at pinigilan si Da na huwag nang mag-ingay pa. Dahil doon, agad na natukoy ni Kong Miley ang target, dahil hindi ito kumibo habang nakatutok ang baril sa ibang babae. Pero nang matutok sa babaeng ito, bigla na lang silang sumulpot. Agad na nagtangkang magpalusot ang magkasintahan. Pero pinakuha ni Kong Miley ang kanilang mga cellphone. Walang pakialam na ibinigay ng babae ang kanyang cellphone. Akala niya'y perpekto ang plano niya. Hindi niya inaasahan na kayang tuklasin ni Kong Miley ang katotohanan gamit lamang ang impormasyon sa background. Isang tingin lang, nahuli na niya ang mga ito. 11 ng Setyembre taong 1975 ang birthday ng asawa mo. Tama ba? Oh. Paano mo nalaman ang birthday ng asawa ko? December 25, 1988 ang birthday mo. Di ba? Anong pinagsasabi mo? Tama naman ah. Di ba nag-celebrate pa tayo ng Christmas party? Pasensya na. Kapag gumagawa ng ganitong bagay, karaniwang nagbibigay ng regalo na may kahulugan batay sa taon ng kapanganakan. Alak na gawa noong 1975, at vinyl record na inilabas noong 1988. Pero ang babae ay patuloy pa rin, na sinasabing nagkataon lang iyon. Pero pagkatapos ay may inilabas si Kong Miley na isang litrato. Dahil sa katsarang nasa larawan, ay malinaw na nakalarawan ang mukha ng lalaki. Nang medyo kumalma na ang sitwasyon, ay may narinig kaming mga boses ng pulis sa labas ng supermarket.
para hindi masyadong matakot siya. Tinawagan ni Keiko ang kanyang asawa at pinag-antay muna sila. Pagkatapos ay hinarang niya ang supermarket gamit ang isang malaking cabinet. Sa ganitong sitwasyon, bakit may pumalakpak? Muli. Hay naku. Parang may pader sa loob, hindi talaga gumagalaw. Ang tagal naman. Pagkatapos, natuklasan ulit ni Kung Miley gamit ang kanyang pangamoy. Pareho pala ng gamit na shampoo ang dalawa. Ang bango ay White Rose. Ang ganitong amoy ay kadalasang panauhan lang sa mga hotel. Sakto namang nagsalita ang delivery man na si Soxy. Madalas siyang pumupunta sa isang motel. Eksakto namang ginagamit ang shampoo na ito. Madalas din niyang nakikita ang isang itim na kotse na nakaparada sa may pinto. Pagka-check ng alis sa plaka, sakto namang sasakyan iyon ng asawa niya. Sa dami ng ebidensya, ayaw pa ring umamin ng babae. Inilabas na ni Kung Miley ang kanyang pang-ultimong armas. Ang chat history nila sa second-hand trading app, ginamit ang pagbebenta bilang panakip butas, para ipahiwatig ang oras at lugar ng pagkikita. Hanggang sa umamin na silang dalawa na nagkaroon ng relasyon sa labas ng pag-aasawa. Lumuhad at nagmakaawa. Si Keiko, bago pa man makalabas ang baril ng matandang babae, sinipa ang shopping cart, at natamba ang lalaki. Tapos, parang tapos na ang lahat, nang bigla, kinuha ni Gion ang malaking telepono, para tingnan ang balanse ng kanyang account. Pagtingin ng Ale, may 100 milyon na dagdag. Lumitaw na 5 minuto lang ang nakalipas. Ginamit nila ang kaarawan ng babaeng nangaliwa, para malaman ang PIN ng bank card ng lalaki, at inilipat ang pera sa isang malaking account. Nang lumabas si Kung Miley isang gabi para mamili, nakasalubong niya sina Kyungja at Jiyoon na nag-i-inhuman. Pagkatapos ng mga pangyayari noong araw na iyon, naisip ni Kyungja na bumuo ng isang alyansa ng mga naghihiganti na tita. Dati siyang pulis. Si Jiyoon ay naging abogada. Si Kung Miri ay magaling sa pagsusuri. Kulang na lang ay isang intelligence officer. Nang dumating ang food delivery rider na si Sokay, kaya naman nagkasundo ang 4 na magtatagna ng opisyal na samahan ng mga kababaihan. Simula noon, ang 4 na tita ay gumamit ng kakaiba at masigasig na paraan. Habulin ang mga kriminal na hindi kayang hulihin kahit ng mga pulis.